Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay tumula. Tumula tayo. Sabayan ng inyong guro. Paggalang sa kapwa ay mahalaga. Maging magalang araw-araw. Sa magulang, guro at bawat mahal. Laging magalang, ito'y mahalaga. Maging sa kaibigan, nagpakita ng galang. Sa lahat ng tao, ito'y dapat tandaan. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin ng nakaraang araw? Opo, natatandaan ko po. Halimbawa ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang magalang na pakikipag-usap at paggamit ng po at opo. Ano ang mga salita na tanda ng paggalang? Sagot, ang mga salitang tanda ng paggalang ay po, opo, salamat po at magandang araw po. Sa araw na ito, inaasahan na iyong maipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Makinig sa tula na aking babasahin. Pagbati sa inyo. Magandang umaga po, sa inyo'y aking bati. Isang araw naway puno ng saya at ngiti. Ako'y isang bata, buo ang pangarap, puno ng pag-asa. Pakisuyo po, pakinggan ninyo ako. Mundong masaya ang nais ko. Paumanhin po kung ako'y makulit. Sa paglalaro't tawa, minsan ay mabilis. Ano ang mga halimbawa ng mga wasto o magalang na salita o tugon mula sa tula? Ang mga halimbawa ng mga wasto o magagalang na salita o tugon mula sa tula ay magandang umaga po, sa inyo'y aking bati. Pakisuyo po, paumanhin po at magandang araw po ulit. Tayo ay magbabasa ng mga parirala. Pakikinig ng mabuti. Pakikinig ng mabuti. Paghingi ng tawad kapag nagkamali. Paghingi ng tawad kapag nagkamali. Magpasalamat sa mga ibinibigay. Magpasalamat sa mga ibinibigay. Pagtanggap ng opinyon at paniniwala ng iba. Pagtanggap ng opinyon at paniniwala ng iba. Paghingi ng pahintulot. Paghingi ng pahintulot. Naipapakita ba ninyo ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa? Sagot, opo, naipapakita namin ang paggalang sa pamamagitan ng magalang na pagtugon at paggamit ng mga salitang po at opo.
Magkaroon muli tayo ng gawain. Narito ang mga paraan. Una, pumili ng kapareha. Pangalawa, pakinggan ang tanong ng guro. Pangatlo, magpalitan ng sagot sa tanong ng guro. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong kaibigan na hindi sinasadyang naitulak mo habang kayo ay naglalaro? Sagot, hihingi po ako ng paumanhin at tutulungan ko siyang bumangon bilang paggalang at pagpapakita ng malasakit. Ulitin ang aking sasabihin. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa ko. Ulitin natin. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa ko. Ngayon ay ating muling ipapakita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Panuto, manatiling kasama ang kapareha. Makinig ng mabuti sa mga sitwasyon na aking babasahin. Ipakita ang wastong tugon bilang paggalang sa kapareha. Unang sitwasyon. Ang laruan ng kapareha mo ay nasira. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, paumanhin, hindi ko sinasadya. Tutulungan kitang ayusin o palitan ang laruan mo. Ikalawang sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, masayang araw sa iyo. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, masayang araw din sa iyo. Ikatlong sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, ako ay malungkot dahil nakalimutan ko ang aking baon. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, huwag kang malungkot, maaari kang makihati sa akin ng baon. Ikaapat na sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, masakit ang ulo ko. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, magpahinga ka muna, sana gumaling ka agad. Panuto, punan ang mga patlang ng mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakipagbahagi. Halimbawa, ako si Ana. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa katulad ng pagsasabi ng po at opo at magalang na pagsagot tulad ng salamat po at paumanhin po. Tanong, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Sagot, naramdaman ko ang saya at tuwa habang ginagawa ang ating gawain. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Sagot, natutuhan ko kung paano maging magalang at maayos makipag-usap sa kapwa. 3. Bakit mahalagang gumamit ng mga wastong salita na tumutugon sa mensahe ng kapwa? Sagot, mahalaga ito upang maipakita ang paggalang at magandang asal sa ating kapwa. Panuto, ipakita ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng salita o mga salita na nasa loob ng kahon. 1. Maipapakita ko ang paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng paggamit ng po o opo.
Sagot, po, opo. 2. Maipapakita ko ang paggalang sa aking guro sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Sagot, pagsunod. 3. Maipapakita ko ang paggalang sa aking mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsabi ng patawad kung sila ay nasaktan ko. Sagot, patawad. Panuto, isulat sa iyong kwaderno kung paano mo maipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!